umaga sa inyo lahat mga tol, at nandito na naman tayo sa Honda Jeep Jump Cycle. Dito lang located Lanoy Subdivision, Barangay Kalupang, General Santos City. So ang motor na ating i-feature sa video na to mga tol, walang iba kundi etong ating Honda Click 125 version 3. Ito po ay limited edition lamang ng Honda. So ito ay inilaunch noong kanilang 50th anniversary ng Honda Motorcycle Philippines. So ito mga tol ay meron lang 50 units na in-release sa buong Pilipinas. So yan mga tol, kapag kayo ay nagkaroon na ito, napaka-special na motor na to dahil sa kanyang 50th anniversary ng Honda ng Philippines. Kaya mga tol, kung mapapansin ninyo, napakarami niyang color combination kapareha nung sa ating Honda Beat na 110 na version 3. So ito mga tol ay inspired ng Honda Tricolor variants. So ito mga tol, titignan natin yung kanyang malapitang kulay dito sa kanyang harapan. At kung mapapansin nyo mga tol, meron siyang color blue na may pagka-glittery effect yung kanyang kulay, no? Dito sa kanyang accent na letter N. And dito naman sa gitna, yan po ang kanyang sticker ng 50th anniversary Honda Philippines Incorporated. And eto mga tol, yung kanyang fairings naman sa harapan, meron din siyang glittery effect. Napakaganda ng kanyang kulay dito. At yung combination, at meron siyang decals na color red. So talaga nagko-complement yung kulay na ito. Kahit sabihin mong napakarami yung kulay, pero talagang swak na swak at templadong-templado ng Honda etong ating limited edition. So yan po tayo naman natin etong kanyang side fairings. Ayan mga tol, yung kanyang decals dito sa kanyang side fairings, no. Meron siyang color red and parang royal blue. And dito naman meron siyang royal blue and may nakalagay na Honda. At eto mga tol, sa kanyang side fairings meron siyang napakaliit na parang winglet ang design nito. So yan, para sa ating air scoop, para mas stable yung takbo nitong ating Honda Click version 3 limited edition. Makikita ninyo yung kanyang decals dito na meron nakalagay na anniversary 50th. So yan, at dito rin sa kanyang gilid, merong napakalaking click na meron siyang combination ng blue at white and then gray yung kanyang sticker. Dito naman sa ibaba yung color red at meron siya nakalagay na special edition. So ito mga tol, putahan naman natin ang kanyang mga practical features na inilagay dito sa ating Honda Click 125 version 3. Isa-isahin muna natin ang kanya mga features. So ito mga tol, meron din siyang brake locks para sa ating pag-park sa mga incline parking areas, no. So para iwas daos-os para sa ating motor. At syempre meron din siyang charging port na goods na pang long rides. At ito ay naka-USB ready. So hindi na kayo bibili ng adapter dito para sa ating Click 125 version 3. Dahil naka-USB ready na po siya. So good to go etong ating version 3. At syempre sa kanyang key system, sa tabi niya meron siyang integrated na seat opener. So yan mga tol, hindi nyo na sususian gaya ng mga sinaunang motor pa, no, na dagdag hassle kapag tayo ay magpapagasolina. So eto mga tol, pipindutin nyo lang yung kanyang seat opener at magbubukas na yung kanyang seat compartment. Dahil dito rin nakalagay yung kanyang gas tank. So yun sa kanyang starting system naman mga tol, syempre ito ay equipped ng ACG or yung tinatawag natin na accelerating current generator. So katulad din po siya ng ating SMG ng Yamaha. Ang function na ito mga tol, kapag in-start mo itong si Click 125 version 3, so hindi mo maririnig ang ingay ng motor na to kapag iyong papaanda rin. So yan po ang napakagandang bagay niya inilagay ni Honda dito sa ating version 3 na limited edition. Ito lang naman mga tol, ang pinakaunang 125cc na may liquid cooled ang kanyang cooling system. So ayos na ayos yan at hindi agad mag-overheat, lalong lalo na kapag dinala mo sa long ride etong motor na to. Punta naman tayo sa kanyang engine mga tol, sa kanyang engine displacement. Siyempre, ito ay merong 125 cubic centimeters. Ito ay kayang mag-produce ng 8.2 kilowatts at 8,500 RPM. At kayang sumipa ng 10.8 Newton meters of torque at 5,000 RPM. Siyempre, ito mga tol ay merong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves,
At syempre, naka-liquid cooled ang ating cooling system. At ito, ang fuel system na ito, naka-fuel injected na. So, napakatipid pagdating sa kanyang fuel consumption. Puntahan natin ang kanyang headlight at yung kanyang signal light. So, ito ay naka-integrated na yung kanyang signal light dito. So, hindi na tayo mag-worry na masagi ang ating signal light. Unlike sa ibang scooter na naka-expose yung ating signal light. No? So, dito sa ating Click 125 version 3, integrated na po siya. Ito yung ating daytime running light. So napakaganda ng kanyang design dito, no? At yung headlight nga pala, ito, nasa ibaba. At meron siyang split type na headlight. At ito ay gumagamit din ng fully LED. So napakalakas niya, napakatipid din sa baterya. At kitang-kita ka, lalong-lalo na sa gabi. Dito naman sa kanyang suspension dito sa front, ito ay naka-traditional telescopic fork. At yung kanyang braking system, syempre naka-Tokico ang brand nitong ating brake caliper, no? At ito ay meron siyang single piston caliper na may wavy disc ang design na kanyang hydraulic disc. At ito mga tol ay equipped ng combi braking system. So ano ba yung combi braking system? Ito mga tol ay nagpo-function lamang kapag ikaw ay nag-sudden brakes dito sa ating left lever. So magge-generate siya ng 70% na brake sa ating likuran at 30% naman dito sa ating braking system sa harapan. So yan ay isang napakagandang safety feature na inilagay sa motor na to. So yan dito naman sa kanyang front fender, napakaganda rin. Meron siyang glittery effect at all white. Yung dito sa kanyang gilid, meron siyang decals ng color blue. And then may nakalagay na combi brake. At yung quality ng ating front fender, napakakapal. Medyo flexible siya. At ito ay hindi agad mababasag kapag ito ay natumba or nabangga. So goods na goods yan. At dito naman sa ating wheels, ito mga tol ay merong color brown. Dark brown ang kanyang kulay ng kanyang mags. Unlike dun sa ating naunang standard na version ng ating Click 125 version 3. So ito ay limited edition kasi kaya iba yung kanyang disenyo dito pagdating sa kanyang mags. At dito naman sa ating gulong, meron siyang federal tires at meron siyang sukat na 90 by 80 by 14 inch. Ito ay tubeless. So goods na goods yan. Hindi mo agad mararamdaman kapag ito ay nabutasan. So all goods na all goods. So yun, puntahan naman natin ang kanyang meter panel or ang kanyang instrument panel mga tol. Ito ay merong fully digital sa kanyang instrument panel. At kung gusto mong i-access yung kanyang instrument panel, gusto mo mag-set ng trip, odo. So ito mga tol ang kanyang buttons dito. Meron siyang select and set. At ito yung kanyang mga indicator sa itaas. Meron siyang left and right turn, signal indicator, high beam indicator, check engine indicator, temperature indicator. So yun ang mga indicators niya mga tol. At dito meron siyang emblem ng Honda, pride of ownership ng ating Honda Click 125 version 3. So puntahan naman natin ang kaliwang switches dito. Meron siyang high beam and low beam, busina, at yung kanyang left and right turn signals na switch. Dito naman sa kabila, wala po siyang kill switch pero meron siyang ignition starter. So ito mga tol ay walang kick starter, so good. Pero okay na okay pa rin niya mga tol dahil meron siyang voltmeter dito sa ating instrument panel. So mamomonitor pa rin natin ang battery health ng ating Click 125 version 3 para hindi agad tayo maaberya, lalong-lalo na kapag nasa gitna tayo ng malayuang biyahe. So meron siyang dalawang packets dito mga tol. Dito tayo sa kaliwa at dito nyo matatagpuan yung kanyang charging port na USB ready. So hindi siya gaano kita, iilawan natin para makita ninyo. So yan po ang kanyang USB ready na charging port. At yung kanyang bulsa naman medyo malalim at kasyang-kasya din yung ating Android phone. So yan, ayos na ayos yan. Dito naman sa kanang side pocket. So mababaw lang po yung kanyang side pocket dito sa kanan, no? At hindi siya advisable na lagyan ng mga mahalagang bagay katulad na itong cellphone, barya, or driver's license. So yan mga tol, no? At dito sa ating key system naman, syempre ito ay gumagamit ng traditional key
At meron siyang shutter lock para iwas nakaw etong ating motor kapag nakapark mag-isa. At yung ating integrated na seat opener. So dito naman mga tol, meron siyang hook para sa ating mga pinamili. So para hindi tayo mahirapan sa pagdadrive habang tayo ay may dala-dalang mga plastic or kahit na ano pa man, no, pwede natin siya isabit dito para mas convenient ang ating pagdadrive dito sa scooter na to. At kung mapapansin nyo mga tol, yung kanyang kulay dito, yung kanyang texture. So meron siyang glittery effect din. Yan. 'Di ba? Glossy ang kanyang kulay dito at glittery effect, napakaganda. At dito naman sa ating ibaba, meron siyang matte black. Syempre hindi rin mawawala yung ating gulay board. Napaka-practical nito. Gamit na gamit, lalo-lalo na kapag tayo ay mamamalengke. So yun, dito muna tayo sa kanyang likuran mga tol, sa kanyang taillight at yung ating signal light dito. So, unlike dun sa ating harapan, meron siyang naka-integrated na yung ating signal light sa kanyang assembly ng headlight. At dito sa likuran, naka-expose yung ating signal light, no? Pero napakaganda na ito mga tol dahil napakatigas niya at maliit lang siya. So hindi agad siya prone sa sagi or bale itong ating signal light, no. Syempre ito ay gumagamit ng fully LED. So napakatipid din pagdating sa kanyang battery consumption. At napakalakas din yan. So visible na visible yan lalong-lalo na sa gabi. At dito naman sa ating taillight, syempre ito ay gumagamit ng fully LED. Siyempre hindi rin mawawala itong ating plate light para mas visible yung ating plaka kapag tayo ay bumabiyahe, lalong-lalo na sa gabi. And siyempre added visibility para sa ating reflector dito sa likuran. At meron siyang sticker ng Honda dito. At yung ating rear fender na napakaganda ng design. Punta naman natin ang kanyang suspension dito sa likuran. Ito ay naka-monoshock ang kanyang suspension, no? And dito naman sa ating braking system sa likuran, syempre ito ay gumagamit ng mechanical leading drum brakes. And para sa isang 125 na engine displacement, okay na okay po itong ating mechanical leading drum brakes. So sa kanyang mags naman, syempre meron siyang dark brown na kulay. And sa ating gulong, naka federal tires. Federal tires. Yan. And yung kanyang sukat naman, meron siyang 100 by 80 by 14 inch tubeless. So ayos na ayos. So dito naman tayo sa kanyang muffler sa likuran, dito sa gilid mga tol. So yan, the same pa rin, walang pinagbago. And meron siyang full plastic na cover dito para iwas paso sa ating OBR, lalong-lalo na kapag tayo ay naglo-long rides. At ito mga tol, yung kanyang muffler tip. So meron siyang alloy dito or aluminum, alloy yata to. So meron siyang kulay na silver. At pagdating dito sa kanyang ilalim mga tol, napakaganda dahil meron siyang parang tire hugger or mud guard na tinatawag natin. And dito meron din siyang extended na rubber guard para iwas talsik ng putik dito sa ating loob ng makina, no. So napakagandang bagay niyan. At hindi tayo ma-hassle sa paglilinis netong ating motor. So puntahan naman natin ang kanyang upuan. At eto mga tol, napakaganda ng kanyang seat cover. Meron siyang leather at may pagka-wrap ang kanyang texture. At sa kanyang cushion naman, napakapal din. And goods na goods yan yung mga gantong kakapal na cushion, no? Para mas komportable ang ating pagmamaneho. Lalong-lalo na kapag malayo ang biyahe ang ating pupuntahan. And dito rin sa ating OBR, napakapal din. And dito, pagdating sa ating grab bar, meron siyang matte na gray na kulay. So yan, napakaganda rin ang kanyang design. And dito mga tol, yung ilalim ng kanyang grab bar. Meron siyang color blue, royal blue dito. So yan, sa kanyang fairings yan. And kung makikita nyo, meron siyang all white na fairings dito. Pagdating dito, meron siyang hati, no? Dito naman yung ating royal blue na fairings dito sa likuran. Ito ay merong taas na 769mm. So ito mga tol, ang tansya ko para dito sa motor na to, kayang-kaya ito ng mga 5'3", 5'4" pataas. And kung hindi kayo komportable
kapag kayo ay average height Filipino rider na hindi nyo kayang abutin ang kanyang ground, so pwede nyo patabasan yung kanyang foam or yung kanyang cushion para mas maabot ninyo ang ground kapag kayo ay nakasakay dito sa ating Click version 3 na limited edition. Sa kanyang kabuuang timbang naman, ito ay merong bigat na 112 kilograms. At sa kanyang ground clearance, pagitan po yan ng ilalim ng board hanggang sa sahig, meron siyang taas na 131 mm. So, bago ko makalimutan mga tol, yung kanyang fuel tank capacity, ito ay merong 5.5 liters. So napakalaki niyan at malayo na ang yung mararating para dito sa ating fuel tank capacity. At yung kanyang fuel consumption naman, ito ay naglalaro sa 50.3 kilometers per liter. Pero gaya ng sinabi ko sa ating mga previous na review, so magdedepende pa rin sa riding modes ng rider na gagamit ng ating mga motor. Sa mga nagtatanong ng presyo na itong ating Click 125 version 3 na limited edition, so ito mga tol ay merong 2 units lang dito sa ating branch. Dito lang yan sa Honda Jeep Jam Cycle sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang. At the same din para sa ating Honda Beat na 110 version 3 na limited edition. So meron lang po silang dalawang units dito na available. So sa mga gustong bumili ng ganitong limited edition ng Click 125 version 3 at yung ating Honda Beat na 110 version 3. So ano pang inihintayin nyo? Punta na po kayo dito sa Honda Jeep Jam Cycle. Dito lang sa Kalumpang. Ito ay merong kabuang presyo na 86,500 pesos. And kapag installment naman ang inyong in-avail dito sa motor na to, meron kayong minimum down payment na 8,500 pesos. Puntahan naman natin yung kanyang terms. Dito tayo sa 1 year or 12 months. Meron kayong minimum monthly amortization na 8,107 pesos. And sa kanyang 24 months, sa kanyang 2 years na term, meron kayong 4,822 pesos. At sa kanyang 3 years, 36 months, meron kayong monthly amortization na 3,779 pesos. With rebates po yan ng 200 pesos kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa ating nagagawa-puhang mga limited edition ng Honda. May mga previous pa rin siya at merong free helmet, free jersey, free LTO registration, free TPL insurance. So yun mga tol, sana nagustuhan ninyo ang ating motor na nireview ngayong umaga na to. At sa mga nagbabalak dyan na makakuha ng limited edition ng Honda, ang kanilang 50th anniversary. So ito mga tol, meron silang tig-2 units na available dito. So ano pang hinihintay ninyo? Punta na po kayo dito sa Honda Jeep Jam Cycle, Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang. And tabing kalsada lang po siya. So yun, at maraming salamat sa inyo. At nagpapasalamat ako muli sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel and sa mga bagong subscribers. Dahil ngayong araw na to, pumatak na po siya ng 3,000 subscribers. So yun, isang achievement na naman. And sa next year, target natin 10,000 subscribers. So yun, at maraming salamat sa inyo. Magandang umaga. Ride safe.